Hello mga stories! Welcome back sa ating another content. Kung napapasin nyo sa likod ko nagbago na. Medyo nag-ayos na ako. Anyway, so, ayun. Kung alam niyo naman yung topic natin, no, yung content natin, tungkol ito kay Malupiton. So, kung kilala niyo ito, malamang kilala niyo. To be honest, di ako masyadong fan. Minsan napapanood ko o minsan nadadaan ako sa mga TikTok pero sorry to say na hindi naman ako totally, kumbaga hindi ako diehard ng kanyang Malupiton. Sorry, okay. So, yun. Siguro nadadaanan ko, minsan nare-relate ako. Ang ganda ng mga skits niya sa mga yung mga yung mga comedy na talagang true story yung yung kanyang skit, 'di ba? And well, pag-usapan ito ni Kito kay Malupito na nangyari na nga na nadali siya ng isang Facebook page na yung Facebook page na delete daw hindi naman na delete or parang na unpublish ata, parang naging nadali siya ng 5 million followers yung kanyang page na yung Facebook page na nadali niya parang nawala. Hindi ko masabi na deleted or disabled kasi hindi ko alam. Kasi ang pinakita lang sa kanya, pinakita lang yung unpublished. Hindi ko naman ang driven nun. Okay? So, yun. At yun nga, kinukwento niya tungkol mayroon kasi nangyari yan, nangyari ito, yung na-delete dahil nga sa pag-verify. Okay. So, ano yung ano bang purpose ng verified? Alam mo, ang Facebook verification, kung tutusin, hindi yan basta-basta yung parang pormahan lang. Parang sila, tingnan mo yung Facebook page, yung account ko, at saka yung Facebook page ko, may blue check ako kasi, pogi ako. Hindi ganun. Hindi ganun. Ang purpose kasi, may bayad yun na magkano ata yung bayad nun? Nasa 500 ata siguro. Yun. Kasi may discount na, merong 950 pag pinagsama, may bundle ng Instagram at saka Facebook, parang ganun, may bundle ata siguro. Okay, ang purpose kasi yun para ma-verified ka. Dapat make sure na sa iyo yun. However, yung misa kasi pag gano'n na alam mo, hindi ka ma-verify, ganyan, may something yung account mo na something account mo, pwede mong i-contact mo mismo kay Meta na hindi ako makapag-verify, parang magagawin ko kasi tama naman bakit hindi na-approve. Check nyo muna kung check mo muna yung mga requirements, kung tama ba yung address, tama ba yung sa valid ID, kung tama yun. Pwede kayo mag-reach out doon sa lalo na sa mga creators dyan. Walang masama kung walang masama maglagay kayo ng alias kasi sa'yo yan Kaya nagkaging purpose para i-verify na ikaw talaga ang may-ari, hindi sila. Kaya minsan kasi, ang nakakapagtaka lang kasi bakit na-verify sa iba yung ibang ibang tao, ibang predator na minsan yung, alam mo, for example, ako, Marky Stories, may napapansin, mayroon akong Facebook page, ganyan. Yung nga lang, may gumawa ng iba doon na same yung pangalan, tapos na-verified. Diba? Na-verified, anong nangyari yung account ko ay na-compromise o parang na-unpublish.
Yun yung nadali. Yun yung, doon mo madadali ka. Well, nakakalungkot talaga kasi kailangan kasi yan ng purpose eh. Yung iba kasi sa mga, kalimitan sa mga content creator kasi dito, na ayaw nga nila ng blue check. Importante ang blue check, okay? Bukod sa, sinasabi, hindi ko na kailangan ng blue check eh. Hindi naman, anuin ko ba yan? Hindi ko naman yan eh. Magkaka-blue check lang ako para, para magbabayad lang naman yan eh. Hindi naman yun. Magbabayad ka. Yun nga lang, para sa inyo rin. Para maprotektahan ka sa mga internet predators dyan na baka gayahin yung pangalan mo, baka madali din sa'yo. Kaya minsan kasi na yung ibang content creators na ayaw nila, naiintindihan ko naman yun, di ba? Naiintindihan ko naman yun na ayaw nila na ayaw lagyan ng blue check kasi yun kasi paniniwala niya, binabayaran nila lang daw yun na yun. Okay? Kasi ang problema kasi pag ang nakakabala to, kinakabahan ako sa isang content creator nito na baka madali siya. Baka makatulad siya kay Malupiton. Alam mo naman, di ba? At saka hindi ako naniniwala na nung siya doon na kinausap daw niya na kaya pasensya yung kay Malupiton na pasensya na kasi kaya ako ginawa yun para kasi idol daw parang idol daw kita ganyan. Di ako naniniwala doon, man. I don't think so. Ginagawa mo para ginagawa for the content, para for clout ban lang, o para ginamitan mo siya para na yung ginamitan mo siya para mahika ito mga audience, para ikaw yung kumita, hindi siya. Okay? Huwag ganon. Diba? Parang ginamitan mo lang siya eh. Ang masaklat doon, yung page niya na dyan na compromise. Oh my God. Non-published, di ba? Hindi naman maganda yun. Hindi naman tama yun, di ba? Okay, sige, wala naman doon. Sige, gumawa ka gumawa ka ng page, sige. Gayahin mo, Sana make sure na huwag mong i-verify. Diba? O huwag mo sanang gamitin yung for the sake of your yung kanyang branding o yung pangalan niya para ginagawa mong diba? Yun ang nakakalungkot dito. So yun at sana kung mapanood yan, sana mabalik niya yung Facebook page niya kasi sayang 5 million yun sa Facebook niya, Facebook page, yung followers doon. Yun, at di biro kasi yun kasi 5 million malaki na yun. Dun ang sinasabi, dun kasi yung kumukuha ng source of income niya. Ayun. At yun. Yun na naman sabi ko. Ako naman for awareness naman ako pinapaliwanag ko kasi yan. Kasi ang ko dito, ang sinasabi ko lang is for awareness para alam nyo kung sino bang na nidilo nyo, sana sana supportan nyo. Yun lang naman ang masasabi ko, and thank you and see you next video. Bye!